Pinangambahan na epekto sa mga bilihin ng big-time na taas presyo ng produktong petrolyo na ipatutupad bukas. Pumayag ang ilang oil company na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo. Pero nakukulangan po dyan ang ilang transport group. Saksi si Oscar Oida. Pilang mga motoristang nagpapakarga ngayong gabi para hindi abutan ng big-time taas presyo sa gasolina at diesel. Medyo tatamaan tayo. Kaya nga tayo nagpapapultang ngayon O sana yung gobyerno babaan yung kuha ng gasolina. Doon ako, hindi mababa yan kasi sige lang gira diyan sa Iran at saka sa Israel. Kanina pa napapabuntong hininga ang mga driver ng jeep. Sobrang hirap, mo yung biyahe ngayon siya, tapos magtaas pa yung diesel. Pag drive ko, ipupultang ko na lahat yung kita ko. 12 oil company ang pumayag na utay-utayin bukas at sa Huwebes ang dapat sana'y lampas 5 pisong taas presyo. They were also willing to expand their promotions and discounts for PUVs or yung mga jeep natin. Pero para sa mga transport group, parang ang gustong palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang isinsya nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nung bitay ka pa rin. Wala rin daw garantiyang hindi masusundan ang malakihang taas presyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. We will continue to request as much as they could if it's possible. Dahil dito, ipinanawagan din ng mga tsuper na suspindihin ang VAT at tanggalan ng excise tax ang mga produktong petrolyo. Anila, sa mahal ng langis, kulang na ang subsidiya ng gobyerno sa mga jeepney driver. Wala tong saysay, lalo na kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, tumaabot ng 550 per day yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kapag tingnan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7,000 to 8,000 yung direktang mawawala. Dagdag pa niya, noon pa man hanggang sa ngayon, ay marami ang hindi nakakatanggap ng subsidy. Pero para sa LTFRB, Sir, pag hindi ka consolidated naman ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistory. So, technically, kolorum ka. So, you will not be a beneficiary po na ibibigay ng pamahalaan. But we're only talking of public utility jeeps. sa ngayon, hindi pa rin matiyak ng gobyerno kung magkano ang subsidiya na matatanggap ng bawat operator o driver. Kasi ho, yung 2.5 billion ay pagkakasyahin ho natin yan sa mga jeeps, sa mga UV, sa mga taxi. So, we cannot yet say as of now kung magkano po ang matatanggap. Please give us about 2 days or 3 days. Pinaghahandaan na rin ang epekto ng oil price hike sa presyo ng bilihin. Tulad ng diesel, tataas siya. Siyempre, tataasan din kami ng singil sa amin. Nag-a-adjust din kami ng konti din sa sa paninda namin. Naghahanda na rin ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Of course, kapag tuloy-tuloy ito at tataas ang presyo dahil sa nangyayari sa Middle East, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As so much, again, it's management decision. Sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Pero mahirap daw itong maiwasan. So, yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.